Ako po si Sister Seng ng Door of Faith UAE ng Sarja Ministry, kung saan kasama ko po ang ating pastor na si Pastor Bito. So ang pag-uusapan po natin at pag-aaralin po natin ngayong umagang ito ay ang buhay po ni Bartimeo, kung ano po ang ginawa ng ating dakilang Jesus sa kanya. At babasahin po natin ito sa Book of Mark, at ang reference po natin, ang gagamitin po nating Bible ay ang salita ng Diyos version, yung Tagalog po. So bago po tayo mag-start, let's all bow our heads and pray. Sige na po. Hallelujah, Father God, we praise and worship you at magandang umaga po sa inyo. At lahat po kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa umagang napakaganda na ipinigay mo sa amin ito. Ikaw nga po ang manguna at magturo sa amin, sa aming babasahin at pag-aaralin ngayon. At let your Holy Spirit help us understand your message at magamit nga po namin sa aming buhay kung ano man po ang gusto nyong iparating sa amin ngayong araw na ito. At ito po ang aming dasal, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, kaming lahat po ay magsasabi ng Amen. Ayan. So, babasahin ko na po ang ating scripture for today, ang ating kwento. Magmula po ito sa Book of Mark, chapter 10, verse 46 to 52. Ang title po niya sa Bible is Pinagaling ni Jesus ang bulag ni si Bartimeo. Verse 46, dumating sina Jesus at Jericho, at nang paalis na siya roon kasama ang mga tagasunod niya at marami pang iba, nadaanan nila ang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeus na anak ni Timeus. Nung marinig niyang dumadaan si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya, "Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng marami na tumahimik, pero lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw, "Anak ni David, maawa po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at sinabi, "Tawagan niyo siya." Kaya tinawag nila si Bartimeus at sinabi, "Lakasan mo ang loob mo, tumayo ka dahil ipinapatawag ka ni Jesus." 50 verse 50. Itinapon ni Bartimeus ang balabal niya at dali-daling lumapit kay Jesus. At tinanong siya ni Jesus, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo?" Sumagot ang bulag, "Guro, gusto ko pong makakita." Sinabi ni Jesus sa kanya, verse 52, "Umuwi ka na. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Nakakita siya agad at sumunod siya kay Jesus sa daan, sa kalsada. Napakaikling kwento po, pero napakaganda at napakadaling intindihin. So, balikan po natin yung maikling kwento na binasa natin. Focus po tayo kay Bartimeo. Sino po si Bartimeo? Alam niyo po ba si Bartimeo, marami pong nakakakilala sa kanya. Not because he is famous, not because gwapo siya, mayaman siya, kaya siya kilala. Kilala po siya kasi lagi po siyang nakaupo sa kalsada, sa tabi ng kalsada, sa tabi ng daan, kung saan makikita po siya ng maraming tao. Kasi po, ang araw-araw po na ginagawa ni Bartimeo ay umupo sa gilid ng kalsada kung saan makukuha niya ang atensyon ng maraming tao. Bakit po? Kasi po nabubuhay po si Bartimeo sa pamamagitan ng paglilimos. Sa pamamagitan po ng panghingi ng pera, panghingi ng damit o pagkain sa mga taong dumadaan sa kalsada na kung saan ay makikita siya at mapapansin siya. Yun po ang trabaho ni Bartimeo, kaya po maraming nakakakilala sa kanya. Bakit po niya ginagawa ito? Kasi po siya ay isang bulag. Imagine kung ano po ang buhay ng isang bulag. Yung po bang araw, gabi, tulog ka, gising ka, pero iisa lang po ang nakikita mo, dilim. Can you imagine that? Kung ganito po kaya, ayan, ganyan po ang nakikita natin. Kaya po kaya nating mabuhay katulad ni Bartimeo? Gugustuhin pa ba nating mabuhay kung ganyan lang ang nakikita natin kahit gising tayo, kahit tulog tayo, umaga, gabi, ganyan po ang nakikita natin.
So, ayan. Ngayon, kaya po siya nabubuhay lamang dahil sa paglimos kasi wala po siyang kayang gawin. Hindi nga po yan makakatakbo kasi wala siyang nakikita. Nabubuhay lang siya sa pamamagitan po ng pandinig niya. Ang ginagawa po niyang parang guide para makalakad, para malaman kung sino yung nasa harapan niya o nasa tabi niya o ang mga naglalakad sa pamamagitan po ng kanyang tenga, ang kanyang pandinig. Napakahirap po ba Sa buhay niyo po ba naranasan niyo na yung ganong kahirap na buhay? Yun po ang buhay ni Bartimeus. At alam naman po natin that time, pag meron kang during the time of Bartimeo, during the time of Jesus, kung may sakit ka na, kung bulag ka, or kung pipi ka, or whatever kind of sickness, parang lalong-lalo na po sa mga bulag, pag ikaw ay may ganong klaseng kapansanan, ang ibig sabihin po, habang buhay ka ng ganon, mamamatay ka rin ganon. Kasi wala pong lunas ang mga sakit na yan during that time. Kasi po, hindi naman po advance ang technology noon. Wala pong technology noon. Kaya po, kalunos-lunos ka pag ikaw ay pinanganak na hindi nakakakita ng bingi ka. Kasi, ang ibig sabihin, or kung pipi ka, ang ibig sabihin po, ang kapansanan na yon habang buhay mo nang dadalhin, habang buhay ka nang magsasuffer sa ganong sitwasyon kasi wala pong lunas. So, ganon po si Bartimeo. Isa siyang tao na bulag na alam niya sa buhay niya, mabubuhay lang siya sa pamamagitan ng paglimos at mabubuhay siya na bulag forever. Yun po si Bartimeo. Ngayon, focus naman po tayo sa sitwasyon ng nabasa natin na kwento. Ang sitwasyon po ay nakaupo siya sa tabi ng kalsada at si Jesus ay dadating kasama ng kanyang alagad at pinag-uusapan siya ng maraming tao na yan si Jesus na nagpagaling ng maraming kapansanan, ng mga taong maraming kapansanan. At nung mapadaan po siya sa kalsada kung saan nakaupo si Bartimeo, narinig po yun ni Bartimeo. Huwag po natin kakalimutan, hindi po siya nakita ni Bartimeo. So, narinig lang po niya ang conversation ng mga tao nung si Jesus ay padaan na at padating na at padaan na kung saan nakaupo si Bartimeo sa kalsada. So, focus naman po tayo ngayon. Punta naman po tayo ngayon sa reaksyon ni Bartimeo nung malaman niya na si Jesus ay padaan na sa kalsada kung saan siya nakaupo. Siya po ay biglang nagsisigaw, Jesus, anak ni David! Jesus, pagalingin mo ako, maawa ka sa akin. Ganon. Tapos, dahil po nag-iingay siya at nagsisisigaw siya na, Jesus, anak ni David! Jesus, maawa ka sa akin! Binawalan po siya ng mga tao doon na nakapaligid sa kanya. Shh! Huwag kang maingay! Huwag kang gumawa ng eksena dyan! Mga ganon. Tapos, ang ginawa po ni Bartimeo, lalo po niyang nilakasan ang pagsigaw niya. Patuloy po siyang nagsasabi na, Jesus! Jesus! Maawa ka sa akin! Maawa ka sa akin! Kasi po talagang kinukuha po niya ang pansin ni Jesus. Kinukuha po niya ang attention ni Jesus para po marinig siya. Ngayon, tingnan naman po natin kung ano ang reaction ni Jesus. Narinig po siya ni Jesus at sinabihan po niya ang kanyang mga alagad na tawagin siya. So ngayon, dagli-dagli pong tumayo si Bartimeo nung malaman niya, nung sinabihan siya na, tumayo ka dyan, you behave, lakasan mo yung loob mo, parang ganun yung mga tao sa kanya, mag-behave ka, tumayo ka dyan, pinapatawag ka ni Jesus, ganun. At alam niyo po ba kung ano yung unang reaction ni Bartimeo nung sinabihan siya na pinapatawag ka niya? Tinapon po niya yung balabal niya, tumayo po siya,
At lumapit po siya ng pakapa kay Jesus. At nang makalapit po siya kay Jesus, tinanong po siya ni Jesus, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Ang sabi naman po ni Bartimeo, nang wala pong second thought, gusto ko pong makakita Jesus. At sabi po ni Jesus sa kanya, pinagaling ka na ng iyong pananalampalataya. Umuwi ka na. Pero hindi po umuwi si Bartimeo Kahit right away, immediately, nagkaroon po ng sight. Nakakita po siya right then and there, right at that moment. Nakakita po si Bartimeo. At alam niyo po ba, hindi niya iniwanan si Jesus. Sumunod po siya kay Jesus sa paglalakad sa kalsada. Yun po ang maikling kwento kay Bartimeo. Ngayon, tignan naman po natin sa kwento kung ano po yung natutuhan natin, kung ano po yung lesson na makukuha ng isang Kristiyano na katulad natin sa kwento po ni Bartimeo. First, si Bartimeo po, narinig lang niya yung pagiging healer ni Jesus, na pagiging pag-perform ni Jesus ng milagro sa mga may sakit. Nakakapagpagaling siya ng anumang karamdaman. Narinig lang po niya yon, pero hindi po niya na-witness. As the story said, bulag po siya. So, ano man po ang alam ni Bartimaeus about Jesus is from what he heard. Okay. Ngayon, nung sumigaw po siya, nung sumigaw po siya, nung dumaan si Jesus na, Jesus, maawa ka sa akin. Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Alam niyo po ba na kahit hindi siya naka-witness ng kahit ano kay Jesus, kahit narinig lang niya, buong-buo po yung puso niya at paniniwala niya na si Jesus ang kasagutan ng problema niya, ng sakit niya. At ano po ba bilang isang nagpapalimos? Humingi po ba siya ng pera? Humingi po ba siya ng damit? Humingi po ba siya ng pagkain? Hindi po, di ba? Ang hiningi po niya kay Jesus, makakita siya at alam po niya na si Jesus lang ang makakapag-heal sa kanya. Kaya hindi po siya nag-atubili. Hindi po siya nag-second thought. Right then and there, sinagot po niya si Jesus, gusto ko pong makakita. Ganun po, ano? Ngayon, compare po natin yung sarili natin kay Bartimeo. Tayo po hindi bulag Tayo po as a Christian, we read the Bible, we go to church, we hear a lot of teachings. Pero, ang pananalampalataya po ba natin, kahit na we-witness natin araw-araw kung gaano kadakila ang mga ginagawa ni Jesus sa buhay natin, kung gaano tayo kamahal ni Jesus, kung gaano mag-provide si Jesus sa atin, kung gaano tayo kamahal ni Jesus. Ang pananalampalataya po ba natin kay Jesus ay katulad ng kay Bartimeo na parang 100% hindi siya magda-doubt at 100% niyang ilalaban ang faith niya kay Jesus? I-check po natin yung sarili natin. Are we like Bartimaeus? Tayo na hindi bulag, katulad ba natin si Bartimeo? Ganun ba kalaki yung pananalampalataya natin? Let's check. Second, alam niyo po ba na yung suot ni Bartimeo na balabal, di po ba nung tumayo siya, tinapon po niya yun? At lumapit siya kay Jesus. Alam niyo po ba kung anong klaseng balabal yun? Yung balabal po na yun, para pong karapatan niya yun. Para po yung isang certificate or proof na yung municipality sa kanila, the government is allowing him
para maglimos kasi may kapansanan siya dahil bulag siya. So by wearing that, alam po ng mga tao na he was allowed by the government, by the municipality, to beg for help, to beg for alms, to beg for money, to beg for food. Kasi nga po, para nga po siyang nagsusuot ng karapatan para maglimos. Ganon po during that time. Dahil po, parang tulong po yun ng government para sa mga may taong kapansanan. Pero anong ginawa po ni Bartimeo nung tinawag po siya ni Jesus? Tinanggal po niya yon. Nag-alala po ba siya na pag tinanggal niya yun, mawawalan siya ng karapatan maglimos? Pag tinanggal niya yun, mawawalan po ba siya ng karapatan para humingi ng pera, manghingi ng pera, pagkain, or damit sa tao? Kasi mawawalan po siya ng kabuhayan. Let's not forget na kaya po siya nabubuhay dahil naglilimos siya. Pero tinapon po niya yun. Tinalikuran po niya yun. Dahil ang focus po niya, si Jesus. Dahil alam po niya, ang tumawag sa kanya, si Jesus. Napakadakila po. It's great, di po ba? Na may isang taong hindi naka-witness sa mga himala na ginawa ni Jesus, na isang taong nabubuhay, na ang kinabubuhay niya ay yun lang, ay itatapon pa. Ngayon, i-check po natin yung sarili natin. Kung ikukumpara po natin yung sarili natin kay Bartimeo, kaya po ba nating itapon yung mga mahahalaga na meron tayo sa buhay? Iti-trade in po ba natin yun kapalit ng pagsunod natin at pagtayo natin para harapin si Jesus? Ganon po ba kalaki ang pananampalataya natin? Are we fearless na iwanan ng lahat ng mga halagang bagay sa buhay natin because of Jesus? Are we like Bartimeo? Or takot tayong mawala sa comfort zone natin pag tinawag tayo ni Jesus? Or takot tayong mawala ng trabaho kahit tinatawag tayo ni Jesus? Or anong takot meron tayo pag tayo ay tinawag ni Jesus? Magsa-second thought po ba tayo? Are we having a 100% assurance na si Jesus ang tumawag sa akin kaya bibitawan ko to? Let's think about it. Trabaho? Boyfriend? Or hanap or ano ba ang mga importanteng bagay na hindi natin kayang bitawan dahil tayo ay tinawag ni Jesus? Are we like Bartimaeus na walang iniisip, kundi isa lang during that time? Single mind, single focus, Jesus lang. Ganun po ba tayo or hindi? Ano po ba? Ano pa? Wag po nating kakalimutan na yung balabal na yun, yun po ang pinakakayamanan ni Bartimaeus. That is so precious. Pero, ano pong nangyari? Wala. Kay Jesus ako. Ano pa po yung natutuhan natin sa kwentong ito? Si Jesus. Bakit po tinanong ni Jesus si Bartimaeus? Hindi po ba alam ni Jesus na bulag si Bartimeo? Hindi po ba alam ni Jesus na ang kailangan ni Bartimeo ay pagalingin siya? Alam po niya. All-knowing God Anak po siya ng ating Diyos Ama. Wala po siyang di alam. Jesus knows everything. Just like God our Father who knows everything. Just like the Holy Spirit who's guiding us every day of our lives. Lahat po alam. Pero ano po ba ang reason bakit tinanong siya ni Jesus? Para po magkaroon ng acknowledgement sa mismong buhay ni Bartimeo kung sino ang kanyang
pinapaniwalaan, sasandalin, kung ano ang faith niya. Yung bang, alam niyo po ba yung, narinig niyo na pa po yung kantang, Come As You Are. Kung ano ka, kung ano ka, kung anong meron mo, kung anong kulang mo, basta yung buong pagkatao mo, ilapit mo kay Jesus. Huwag kang mag-pretend. Huwag kang mag-pretend na okay ka lang. Okay lang ako, Jesus. Ito yung gusto mo, 'di ba? Ito yung will mo para sa akin. So tinatanggap ko. Naku, hindi po tayo pwedeng maging hypocrite in front of Jesus. Sabi po niya, come to me as you are. So kung ano ka man, huwag kang magkunwari. You come to Jesus, you approach Jesus as you are. Kung galit ka, sabihin mo kay Jesus yung galit mo. Kung malungkot ka, sabihin mo kay Jesus yung lungkot mo. Kung may problema ka sa identity mo, sa trabaho mo, sa asawa mo, or whatever illness you have, whatever it is, ilapit mo yan sa Diyos. At kung ano man yung sasabihin mo sa Kanya, i-acknowledge niya yun. At sasagutin niya yun, susolusyonan niya yun, ibibigay niya yung sagot. Why? Because He knows and He loves you. Imagine si Bartimeo, hindi yan naka-witness ng milagro. Hindi niya talaga kilala si Jesus, narinig lang. But what about us Christian? Kilala natin si Jesus. Paano po ba tayo lumapit sa Kanya? Or are we even praying? Yung lesson po na nakuha ko dito ay yung importance po ng pagdadasal sa buhay natin. Yung paglapit po kay Jesus. Sabi po ng isang verse, di ba? Come to me, all of you who are heavy laden, and I will give you rest. Ang magbibigay lang po talaga ng peace of mind sa atin is no other than Jesus. There is only one way. There is only one way. And that is Jesus. Alam niyo po na lahat ginawa ni Jesus para sa atin. At wag na wag po tayong papayag na magpapatalo sa buhay. Kahit anong problema po yan. Kahit anong klaseng bigat, kahit anong klaseng laki po ng problema natin sa buhay. Jesus is the answer. Let's go and find time for Jesus. Lumapit po tayo sa Kanya. Makipag-usap po tayo sa Kanya. Yakapin po natin siya. At wag po tayong mahihiya na bitawan lahat sa Kanya. Ilagay lahat sa Kanya. Lahat po ng problema. Kahit 20 years, 30 years, 50 years, 10 years na po yan katagal. Kayang-kaya pong tanggalin yan ni Jesus sa inyo. Kayang-kaya po niyang baguhin ang buhay niyo. So let's be like Bartimaeus. Iwanan po natin lahat yan. At kahit anong bawal po ng mga taong nakapaligid sa atin na maglingkod or lumapit or manampalataya o sumampalataya sa Kanya, let's not be affected by the people around us. Let's go and serve. Let's go and embrace Jesus. Let's fight for our faith. So, yun po. Yan po ang lesson natin for this morning. At sana nga po, meron nga po tayong natutuhan sa ating short story ngayon. Maraming salamat po at tapusin po natin ang ating morning devotion sa pamamagitan din po ng pagdarasal. Kung paano po tayo nag-start, ganun din po tayo magtatapos. Masaya po ako ngayon kasi nakasama ko po kayo. O sige po, let's pray po. God of Father in Heaven, salamat po sa aming natutuhan ngayong umagang ito. Thank you po for reminding us na nandyan ka lagi-lagi na naghihintay lang sa aming paglapit at pananalampalataya. Amin pong inilalagay sa inyong
Mga kamay, lahat po ng aming problema, ng aming dinadanas ngayon at sa matagal na panahon. Wala po kaming ibang Diyos kung hindi ikaw, at buong puso po namin pinagkakatiwala sa inyo lahat ng buhay namin. Problemang asawa, problemang pera, problemang relasyon, problemang trabaho, bahay, sakit, pamilya, kasambahay, at lahat-lahat po na aming pinagdadaanan. Lahat po ng ito ay aming inilalapit at pinagkakatiwala lahat po sa inyo, at nagdedeklara po kaming lahat na ang problemang ito ay magkakaroon ng kasagutan at lunas sa pamamagitan po ng inyong anak na si Jesus, at lahat po kami ay magsasabi ng Amen. Maraming salamat po for staying with me, at sana po makasama ko po kayong ulit sa susunod. Bye-bye po!